May tanong sa akin. This is to formally notify you that due to your failure to settle your outstanding obligations with several lending companies, we are initiating procedures to have you blacklisted across all partner lending institutions. Furthermore, our investigation has revealed that you have provided falsified information, including fake or invalid contact numbers, during your loan application process. This constitutes a violation of lending policies and applicable laws. As part of the process, we will be filing a formal legal complaint to ensure accountability and to prevent similar fraudulent acts from occurring in the future. You are hereby advised to settle your dues or contact our office immediately to clarify this matter before further action is taken. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin ngayon, alamin po natin kung may kakayanan po ba sila na magpa-blacklist, no? Doon daw po sa kanilang mga partner lending institution. Kasi daw po, napag-alaman po nila, no, na marami kayong hindi nabayaran o meron kayong failure na masettle yung utang sa maraming lending companies. Okay, taka hindi lang po yan. Sa further investigation daw po nila, meron daw ho kayong pinalsify na information, tsaka mali yung number na ibinigay ninyo, kaya daw po sila gagawa na ng hakbang na legal. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po, sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin at himayin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ayon dito po sa pinadalang mensahe sa inyo, no, formally daw po na nino-notify kayo that due to failure to settle your obligations, no, outstanding obligations with several lending companies, we are initiating procedures to have you blacklisted across all partner lending institution. Doon po muna tayo. Okay, sige po. Dahil nga po ito ay mga bugok at abusado ng online lending apps, baka sila, no? Meron silang sariling grupo. No? Pero ito lang kung sasabihin ko sa inyo. Baka sa kanila lang po kayo ma-blacklist. No? Kasi alalahanin niyo po ha. Itong mga bugok at abusadong online lending apps, lalong-lalo na po, no, yung mga fly-by-night o yung mga illegal, no? Magkakilala yan eh. 'Di ba nung nakaraan po, isang ola, 7 utang. 'Di ba? Tapos po, yung dating na-revoke na nakabalik, isang kumpanya, pero 7 ola. Nakita niyo po. So, sila rin po yan. 'Di ba? Wala naman hong problema. I-blacklist nila kayo. At least, 'di ba? Hindi na ho kayo makakapangutang pa sa kanila. Hindi na madadagdagan ng utang po ninyo. Sila ho ang gumagawa ng paraan para, kumbaga kayo ay matahimik na. Pero wag ho kayong maniniwala doon. Dahil ho, ang gusto niyang mga yan, malubog kayo. Totoo po yan. Paniniwalaan niyo ho ba yung blacklisting na yan? Isa pa po, ito. Wala ho kasing katunayan, no, yung mga blacklisting na yan. Okay? Kasi po, sa CIC, no, wala ho blacklisting dyan. Kasi po, ang CIC po, no, is ginawa po yan para po lagakan ng mga basic information po natin ng mga nanghihiram po sa mga lending, financing at banks. So, ibig sabihin po, pagka po tayo nakapanghiram, automatic yan, pagka yung lending na hiniraman natin, yung information natin nasa kanila na. Okay? Maging maganda po ang pagbabayad natin o pangit, lalabas po yan sa CIC. Hindi po yun blacklisting. Okay? That's giving information to other lending companies, no, na may record na yan sa CIC. Checkin nyo na lang kung gusto nyo bigyan o hindi. Kumbaga po, yung information natin sa CIC is nagiging basihan po nila kung tayo po'y pauutangin pa o hindi. Kung maganda record mo, definitely, sunod-sunod yan. May mag-o-offer pa sa'yo. Pero kung pangit ang record mo, ay definitely, malamang hindi ka ma-approve sa iba, yung iba ma-approve. Kasi depende ho yan sa risk appetite ng isang lending, financing, or banks.
Okay, tapos dito tayo sa pangalawa. Furthermore, our investigation has revealed that you have provided falsified information, including fake or invalid contact numbers, during your loan application process. These constitute a violation of lending policies and applicable laws. Okay, ito lang po. Furthermore daw po, our investigation. Sige. Kung meron ho silang investigation na ginawa, okay, at nalaman nila na meron daw kayong pinalsify o may hindi daw tama na contact details, ba't kayo nabigyan? Di po ba? Mga yan. Bigay lang ng bigay, padala ng pera. Pagka hindi ho nakabayad, sasabihin nila, nag-investigate sila, di mali. Mali yung pamamaraan ng papautang. Sira ulo, mga walang ya. Di po ba? Ang credit investigation po, ginagawa yan pagkatapos makapag-apply. Okay? Nakapag-apply ka sa apps. Saka ka ngayon kay credit investigate, i-verify. Diba? Tsaka ka ngayon gagawa ng recommendation. Kung bibigyan ka o hindi. May evaluation yun eh. Di po ba? Tapos ngayon, kung kailan kayo nabigyan, tsaka pa lang sila mag-i-investigate. Hindi ba mga tanga? Hindi ho ganyan ang pagpapautang. Kaya nakita nyo, puro pananakot lamang ang ginagawa ho sa inyo. Tapos sasabihin pa nila, violation of lending policies. Kaninong policies? Sa kanila? Meron ba talaga kayong lending policies na sinusunod? Kung meron kayo nun, hindi tayo nag-uusap ng ganito ngayon. Di ba? Kasi ang pagka ikaw, meron kang policies and procedure, may sinusunod kang gabay. Anong gabay nyo? Di ba? Puro kayong mga hudas. Lahat ng kawalangyaan ginawa ninyo sa mga kliyente ninyo. Mga animal kayo. Tapos kayo pa may lakas ng loob na ganyan. Magpapa-blacklist gagawan legal Sus Mariusep. Tapos ito, as part of the process, we will be filing a formal legal complaint to ensure accountability and to prevent similar fraudulent acts from occurring in the future. Mga siraulo, kayo ang fraud. Di ba? Mga walang ya kayo. Lahat na lang ng kawalangyaan ginawa nyo sa mga kliyente ninyo. Alam ninyo na pagkayan, in-explain ninyo yung utang, walang manghihiram sa inyo. Kaya ini-skip nyo yung The Truth in Lending Act. Batas yun. Diba? Katakot-takot na panluloko ginagawa nyo. Ngayon, may style pa kayo. Ilalagay nyo nga sa apps. Ang na-approve na utang, let's say, 10,000. Tapos, 120 days. Pag kinlik na po ng kliyente, ayun na. Bagsak 1,000, di-disburse 500. 7 araw lang. Di ba? Kayo ang gumagawa ng fraudulent act. Dapat kayo i-demanda. Dapat kayo demanda ng estafa. Panlulokot, panlilin lang yung ginagawa ninyo mga walang niya kayo Nakakainit kayo ng ulo Mario Joseph. Tapos, you are hereby advised to settle your dues. Diba? Manong ganun na lang sana sinabi ninyo. Diba? Nagmensahe na lang kayo na, ito, bayaran nyo na lamang po, ganito, ganyan. Kasi yung ganyan pa, katakot-takot pa, kung saan-saan nyo pa dinala. Ala namang katuturan. Sino nagbigay sa inyo ng karapatan na magdemanda? Sige nga. Wala ko kayong karapatan magdemanda, lalo kayong mga illegal, mga bugok. Sige, demanda nyo. Nang mabaliktad kayo. Kilalakas ng loob ninyo. Ala naman kayong sinabi, di ba? Puro kayo pananakot lamang. Hindi nyo naman kayang magdemanda. Ito, ulitin ko hindi ko sinasabi ito, na walang kakayanan magdemanda yung mga bugok na yan. Para kayo mangutang na mangutang at pag magbayad sa kanila, hindi po. Kaya ako po pinapaalam sa inyo na walang kakayanan magdemanda itong mga bugok na to kasi po gusto kong mabawasan po yung inyong nervyos, yung anxiety, tsaka depression. Kasi puro pananakot lamang po yan. Instead na kayo atakihin sa puso, di ba? Dahil nga sa anxiety tsaka depression o magkaroon kayo ng sakit. Kaya ako sinasabi ito. Okay? Wag niyo abusuhin, wag niyo hihiraman ng hihiraman tas hindi niyo ba? Wag mong ganun.
Marami hong gumagawa niyan, yung mga nagfa-farm, no? Which is, ito talaga, hindi ako talaga pabor doon. Kasi nandun na ako, gumagawa na ng mali ang mga yan, puro illegal na ginagawa. Tapos tayo gagawan din natin ng hindi maganda, hindi naman ho tama yun. Di ba? Hindi ho makukorek ng mali ang isang mali. Di po ba? Kung ayaw natin gagawin ho sa atin, wag natin gagawin sa iba. Mga walang yan na nga, walang yain din natin. Wala ho mangyayari sa atin yan. Di ho ba? Mas may wag nyo na lang hong hiraman. Kaya nga ho natin ginagawa itong ganitong klase ng video, di ba? Nagbibigay ho tayo ng information na mga bugok yan, tsaka abusado. Okay? Sinasabi ko sa inyo, hindi nila kaya magdemanda para ho kayo mapaluwag po yung inyong dibdib, di ba? Kumbaga, mabawasan yung inyong nervyos, mabawasan yung anxiety tsaka depression. Kasi yan ho ang gusto niyang mga yan. Yung pong pumasok sila sa isipan ninyo para kayo po makagawa po ng hindi tama. Yung tapal system, tsaka po yung bura-bura. Na wag nyo hong gagawin dahil doon ho magsisimula yung mga problema nyo na yan. Yan nga lang, isa pa lang ho ang nyo, ola ninyo, masakit na sa ulo eh. Di po ba, dadagdagan nyo pa ng dadagdagan? Wag po. Doon ho sa nagpadala ng katanungan na yan, pawang kasinungalingan, wala akong katotohanan yan. No? Kung ako sa inyo, kung yan po, no, ay illegal or fly by night, no, pag-ipunan nyo po, tsaka nyo bayaran kung magkano po i-disburse sa inyo. Ngayon, kung yan po, no, ay legal at kasama po sa online lending platform, makipag-usap kayo. Kung ayaw talagang makipag-usap, lagi kayo hinaharas, i-complain nyo po. Meron ho tayong SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po PAOK. Sa Pasay po, merong one-stop shop. Okay? Pagka naman po ay nasa malalayong probinsya, nandyan po sa aking description box, sa aking YouTube channel. Puntahan nyo na lamang po. Nandyan po yung listahan ng mga sangay ng gobyerno na binanggit ko, pati po yung kanilang mga email address nandyan din po. Okay? Ihano nyo po, i-complain ninyo. At i-attach nyo po yung inyong mga proof or ebidensya. Okay? Para po magtuloy-tuloy ang inyong complaint sa kanila. Okay? Wag niyo hong masyadong isipin yung pinadala sa inyo dahil tinatakot lamang kayo ng mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.